Magandang umaga po sa ating lahat, servants of Christ, Christian community. Good morning po. Yan, no? Muli po ay nakasama po namin kayo. At muli sa mga nanonood po dyan sa live. No? So meron din po tayong online na nakikita din po sa mga oras na to sa Facebook Live po. So ngayong umaga po ay wala po ang ating buting pastor na si Pastor Vic at ako po ay kanyang na-assign upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Sana po ay wala pong umuwi, no? Ay si Kuya Jello ang magpipreach, uwi na. So sana ay manatili kayo, no? Manatili kayo na nandito sa loob ng simbahang ito at maging excited po tayo sa malaman yung mensahe ng ating Panginoon. And gaya nga ng nabanggit kanina ni Kuya Henry, dahil wala po sila Pastor Vic ngayon, dahil nandun po sila sa ospital at binabantayan po nila ang kanilang panganay na si Kuya Oliver. Sa mga hindi po nakakaalam, si Kuya Oliver po ay dinala sa ospital itong nakaraang araw dahil yung nagkaroon daw po siya ng findings na siya po ay nagkaroon ng fever, no? High fever, nagkaroon siya ng mild pneumonia, very low hemoglobin, amoebiosis, and diarrhea. So, biruin nyo, no, yung nagsama-sama na yung sakit ni Kuya Oliver. So, kailangan talaga nating bigyan ng panalangin si Kuya Oliver. And nag-update po sa akin si Pastor Vic last night sa kalagayan po ni Kuya Oliver. And thankfully daw po, no, nagkaroon daw po ng malaking improvement si Kuya Oliver. Nakakapag-dumi na raw po siya ng maayos at hindi na raw po siya nag-chill. No? Hindi na siya nag-chill every night. And yung kanyang lagnat ay wala na raw po sa loob ng 24 hours. So, unti-unti na pong nakaka-recover daw po si Kuya Oliver. And sa mga susunod na mga week daw po ay magkakaroon pa rin daw po ng mga test sa kanya, yung 2D echo, kung ano po talaga yung iba pa niyang yung sa exam po niya sa stool. Yun po yung tinitingnan ngayon. So, let's continue to pray kay Kuya Oliver and nagpapasalamat si Pastor Vic sa ating lahat sa mga nakisama sa pananalangin para kay Kuya Oliver. So pinapaabot po ni Pastor Vic sa lahat yung pakikiisa nyo sa pananalangin. Of course, maging si Brino na nagkaroon din ng dengue daw po. So ngayon din ay nasa hospital sila kaya wala sila yung family nila Kuya Jerry. So let's continue to pray with ito yung mga kapatiran natin ito. And hindi lang sila. So meron din mga iba pang mga kapatiran na siguro may mga nakakaranas din ng mga kasakitan, no? Lalo na yung mga seniors natin. And usong-usong ngayon yung mga sakit, lalo na umuulan-ulan na. So let's pray for our brethren. And yun, so again, binabati ko po lahat ulit dito sa Servants of Christ Christian Community. Ako po ulit si Jello Guevara, kung sa mga first-timers. And gusto ko rin pong batiin yung mga nasa Facebook live po natin, katulad na si Kuya Gilbert Navarro. Yan, good morning. Sila Pastor Vic din po pala nanonood. Sila Kuya Bien and sila Ate Annabel Verinia na nasa Laguna, sila Ate Tess Galvez, sila Ate Vicky, sila Annie Dalisay Lacerna, sila Ate Joy Vega, sila Ate Alicia, sila Kuya Jerry din na nanonood ngayon, sila Kuya Delmar Bustamante, sila Ate Cathy Campus, sila Ate Rowena Buanda, and maging si Ate Lilia. So nanonood din po sila at sama po sila sa mga oras na to. So kung nasa naman kayo, no, sa Facebook Live,
Naalala niyo pa ba yung inaral natin last week, yung pinag-aralan natin with Pastor Vic? Sinong nakakaalala? Okay. Yung about the blind, yung blind beggar that receives his sight, no, yung nakakita. So, pinakita doon na pinagaling ng ating Panginoon ang bulag na to. And may tanong si Pastor doon sino nga ba yung pwede nating tawaging maging isang tunay na leader? Siya ba yung leader na superior? O siya ba yung leader na pinapakita yung pagiging servant leader? Yan. So, pinakita ng ating Panginoon na Jesus modeled to us how to become one, to become a servant leader. And may mga practical application pong pinakita si Pastor Vic. So, naalala niyo pa ba yan? So, paano raw po tayong magsaserve sa ating kapwa o sa ating brethren, sa ibang tao? Number 1 daw po is yung let us serve as Jesus served. Let's accept everyone. Let's listen to their stories and attend to their needs. Katulad nung ginawa niya kay Bartimaeus, yung blind man po. So today, we will not only see ourselves na as a servant. No? So ngayong umagang ito, we will also learn to receive, paano naman kung tayo naman yung makaka-receive ng service sa iba. No, yun. So, yun po yung pag-aaralan natin yun. So, sige po, tumayo po tayong lahat and let's read our scripture for today. And mag-excited po tayo sa mapag-aaralan po natin ngayong. May clicker na pala to, no? Yan. Okay. Sa Luke, mukhang mali yan. No? Luke 19, 1 to 10. Yan. Luke 19, 1 to 10. Okay. Sige po, babasahin ko po. Pakinggan nyo na lang po ako. Sabi sa Luke 19, 1 to 10, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, came down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Then Jesus said to him, Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. At muli, Panginoon, binigyan niyo po kami ng kalakasan, binigyan niyo po kami ng panibagong umaga, Lord, upang ma-enjoy po namin ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong pagpapala, Panginoon. Salamat dahil hindi niyo po kami
iniiwan, Panginoon, sa mga oras na kailangan po namin kayo. At Panginoon, alam po namin na kayo'y parating nandyan upang kami ay turuan, upang kami palakasin, Panginoon. And Lord, this morning, that's our desire, Panginoon, na hindi lamang po kami maging malakas physically, emotionally, or ano pa man, Panginoon, but we seek, Lord, the spiritual strength, Lord, nang gagaling sa inyo. Sa pamamagitan, Lord, ng mensahe niyo po ngayong umagang ito, nawa, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan. Buksan niyo po ang aming mga mata, ang aming mga puso, Lord, upang tanggapin ang inyo pong mensahe ngayon, Panginoon. Let this be hindi lang po maging information, Lord, maging informative, Lord, sa amin, but this can be a transformation, Lord, ang aming pong mapapakinggan. At mabago po ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon. At samahan niyo po kami ngayong umaga. Pinapanalangin ko po, Lord, na anumang uri ng balakid ng pwedeng gawin ng kaaway, Panginoon, iwinawaksi po namin sa pangalan ni Jesus. At maghari po kayo ngayon sa aming kalagitnaan. Ang lahat ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Okay. Okay na, Tek. Okay. Yan. So, yun, yung mga kids natin, no, na dumalo ngayon, yun. Sila po ay may another na activity na gagawin. Meron nga po pala tayong ongoing na MVBS. WBBS, yung Weekly Vacation Bible School. Every Saturday yan. So, meron po silang sariling activity. Okay. Okay, so bago po ako mag-start, meron po muna akong napakinggang kwento eh. So, gusto niyo po akong marinig to. So, meron po kasing may tatlong apo. Kwentong lolo. Yan. So, sino pa po ba yung may mga lolo pa? May mga buhay pa yung kanilang mga lolo. Yan, yung sa akin kasi hindi na sila buhay. Pero gusto ko ikwento sa inyo na merong naging payabangan ang tatlong apo na to. So, kung sino sa mga lolong ito ang tunay na VIP. Alam niyo po ba yung VIP? Very important person. So, sabi nung lolo, yung apo nung una. 'Di ba? So, wala ka sa lolo ko. Yan. Wala ka sa lolo ko. In-invite siya ng president ng Pilipinas. No, grabe, no? Ganun siya. No? In-invite siya ng presidente ng Pilipinas and in-entertain siya doon sa office nila. So, tinur siya doon sa Malacanang, tapos siyempre, kinausap siya nung presidente, yung lolo niya. So, talagang very proud siya dun sa lolo niya na wala kay sa lolo ko. In-invite lang naman siya ng presidente. Yan. So, sabi naman nung isang apo, nung apo number 2, VIP na yun sa lagay na yan. So, sabi niya, yung lolo ko rin naman hindi nagpatalo. Lolo ko rin, in-invite din sa Malacanang. At in-entertain din siya sa office. So, tinur din siya. Pero itong kaibahan, no, sa lolo mo, may tumawag kasi sa presidente, tapos kinausap ko ng presidente, hello? Sino to? Yung tumawag po pala, yun yung isa sa mga US ambassador ng Pilipinas. Sabi niya, okay, so pwedeng tumawag ka na lang mamaya kasi meron akong special guest dito eh. So inuna muna yung lolo niya. No? Inuna muna yung lolo niya bago kausapin yung US ambassador. No? Ganun ka important yung lolo ko. Walang-wala sa lolo mo, dinala lang doon. Ito na, yung apo number 3.
Yung apo number 3, sabi niya, wala pala yung mga lolo niyo sa lolo ko. Sabi niya. Yung lolo ko hindi in-invite. Pero nandun siya sa Malacanang. Okay? Siya mismo yung pumunta sa Malacanang, hindi siya in-invite. Sabi, ha? Paano naging important yan? Alam niyo ba, ang dami niyang bodyguards. No? Ang dami niyang bodyguards. Tapos, ngayon, may inabot sa kanyang phone, yung mga bodyguard. Mr. President. At sabi nung apo, malamang, yung mga lolo niyo yung tinawagan niya. Nagets? Okay, so, hindi ko na-explain, no? So, yung lolo niya, yung mismong president nung panahon niya. So who is the real VIP among the 3 lolos? So makita natin na, syempre, yung number 3. So among us here naman po, who is present today, yan. Meron ba sa inyo na kino-consider nyo yung mga sarili nyo na very important person, VIP. So kung si Jesus kaya ay maparito physically, no? Pumunta si Jesus dito kunwari, nandiyan, papasok sa pintuang yan. Sa midst ng congregation natin, habang nagsasayawan tayo, nagpipraise tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, biglang pumasok si Jesus. And kakamayan niya yung isa sa atin, yung isa sa mga members natin dito. Who do you think that person be? Sino yung sa tingin ninyong kakamayan ng ating Panginoon? May inisita po ba kayo? So, sino nagsasabi na ako po yung pastor, ako po yung kakamayan ni Jesus? Bakit? Malaki po kasi ako magbigay ng tithes eh. Ako po kasi yung pinakamalaking magbigay ng tithes. Ganun ba yon? So, ako po pastor. Kasi po ako po yung tagabukas ng church. Hindi po makakapasok yung mga members namin kung hindi po ako yung magbubukas ng church. Yan. Ganun ba yon? So, tingnan mo yung mga katabi mo, yan. So, yung katabi mo, mukha bang VIP yan? Yan. Mukha bang VIP? So, yung hindi siya pwedeng mawala sa church na to. O baka naman, mukhang pa-importante. Okay. So, wala naman sa church natin yan, no? Wala naman sa Servants of Christ yan. So, yung iba, siguro ang sagot, si pastor po. Yan. Si pastor po ang kakamayan ng ating Panginoon. Of course, di ba? Si pastor kasi siya yung parang nagiging leader ng church na to and siya yung nagbibigay ng mensahe. Matik na po yan na si pastor. I remember nung last Tuesday, meron po kaming ginawang groundbreaking ceremony sa Cavite. Yung project po namin is a parang housing project po ng government. So pasok siya sa Pag-ibig Fund and under siya ng 4PH, yung pabahay para sa mga Pilipino. So nag-groundbreaking kami. So hindi lang siya ng simpleng groundbreaking pero nandun yung mga mayor, vice mayor, councilors, and even the governor. So maraming mga VIPs na in-invite. And syempre, kanya-kanyang kamayan, di ba? So, merong maraming VIPs pero yung nakita ko na yung pinaka VIP doon is yung governor. Si Governor Remulla, yun yung isa sa mga competent doon. So yung pagiging isang VIP na nakita natin na very important person na sino nga ba ang mako-consider natin? And balik ako doon sa question ko kanina na if si Jesus ay mapaparito, sino sa atin yung kanyang uunahin o kakamayan? Yan. So this leads to our topic for this morning. Yan, ihanda po natin mga sarili na it would answer based on the passage that we have read kanina. So ang magiging tanong po dito ay who among us
will Jesus seek and serve? Who among us will Jesus seek and serve? So pag sinabi mong seek, no, ito ay yung, syempre, hanapin, katagpuin, search for, or meron kang desire to search for something, or you are making effort to find something. Na-experience nyo ba yung sa Facebook, yung may image, tapos maraming mga nakadrawing, tapos sabihin, hanapin mo yung pusa dyan. Di ba, naka-experience ba kayo ngayon na hanapin mo yung pusa dyan sa photo na yan. And ikaw talagang hanapin mo talaga yung saan ba yung pusa na yun. No? So talagang you're making that effort to find that cat. Pero yung iba, tinatamad na. Anong ginagawa? Tumitingin na lang doon sa comment section. Nakalagay na, ito, nandito yung sagot. So, there is an extra effort when we say seeking. And in serving naman po, kita natin ngayon as what Jesus molded us, how to be a servant leader nga po. So, who among us will Jesus serve? Or who among us will Jesus seek and serve? So, sabi dito, who among us will Jesus seek and serve? Not those who, like the crowd, see themselves as looking good. So, kanina yung binasa natin, di ba? May mga crowd na nag-aabang kay Jesus. So mamaya i-explain ko pa more further kung bakit sila nandun. Pero ang sinasabi lang dito sa binasa natin na yung hindi sinisik ni Jesus and gustong i-serve. So not those who like the crowd see themselves as looking good. May kilala po ba kayong ganito na, or baka ganito po tayo na, bro, parang, gwapo ko, no? Or ang ganda ko, no, bro? So, tapos, ikaw naman, parang, nga, ang ganda mo, sis. Wow. Pero pag talikod naman niya, parang, pangit naman. Okay. So, parang, kala mo, perfect naman niya. Ganyan. So, pero sa loob-loob natin, no, merong parang hindi natin nagugustuhan. So, yung mga feeling nila, they look good, pero sa ibang tao, they are not. So, meron din natawag na GGSS. Alam niyo yun? Yung gwapong-gwapo sa sarili, gandang-ganda sa sarili. So, pero more on the physical or aspect of tinatawag natin ditong looking good, there is more than that. So, the crowd are proud or haughty about their righteous state. So, when we say righteous state, meaning, feeling nila wala silang kamali ang nagagawa. Feeling nila nasa tama sila. Yan. So wala naman akong tinatapakan, wala naman akong inaagrabyadong tao. Mabait akong tao. And may kilala ba kayong ganyan na alam nila na parati silang tama? Parati silang tama and always right. Uso ngayon yan sa mga yung niloloko sa mga sa mga magjowa, sa mga mag-asawa na parating tama, parating babae. Yan. Ikaw na, sige, para matapos na, ikaw na yung tama. Okay. The woman is always right. Pero, may ibang sinasabi na wala namang mali sa akin. Wala namang mali sa akin. May mali ba sa akin? Or, na-experience ba kayo gano'n na may nagtanong sa'yo, may mali ba sa akin? Oo. Hindi. Nagkakamali ka. Pero mo, may mali nga sa akin. So, minsan sinasabi natin na wala naman akong kasalanan. No, hindi naman ako sinner or hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Yung kasalanan na yan, kila Adam and Eve lang yan. Okay.
nadamay lang tayo dyan. Pero hindi, alam natin na because of them, okay, napasa yung scene sa buong sanlibutan ito. So, sabi nga dito, yung crowd andun sa place na yun. And bakit nga ba sila andun, yung crowd na yun? Habang ang ating Panginoon ay bumabaybay ng Jericho at marami nag-aabang na tao. So maybe yung crowd na yon, in-anticipate na nila na si Jesus ay pupunta doon. Okay. Pati kasama yung mga disciples. So maybe yung mga crowd na yon ay they gather there para makita si Jesus. No? So siguro narinig nila na, uy, pupunta si Jesus dito. Hindi lang para makita siya, kundi para marinig at ma-experience kung ano ba yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya. So most likely, yung mga crowd na to ay na-learn nila to based sa mga verbal testimonies ng mga tao. Kasi di ba yung ministry niya, every time na nagmi-ministry siya, every time na humahayos ang ating Panginoon, meron siya mga ginagawang mga miracles. Katulad nga nung ginawa niya nung last time. Anong ginawa niyang miracle last time? Yung galing siya ng bulag. Maybe narinig din nila yon. And gusto rin nilang, of course, gusto nilang ma-witness kung ano yung gagawin ng ating Panginoon this time habang sila at ang ating Panginoon ay bumabaybay doon sa lugar nila. So in other words, naging viral sa lugar na yun ang ating Panginoon. So gusto rin nilang makihalubilo o makimarites dun sa mangyaring ito. And gusto nilang maranasan kung ano ba yung gagawin ng ating Panginoon. So imagine si Jesus pupunta sa Ciudad Real. Or sa pangarap. Sa syudad o sa pangarap. And dudumugi siya ng mga tao. Isa ba tayo dun sa mga dudumog na yun? Or gusto nating baka sakaling maranasan din yung miracles na pwede nating gawin. So, posibleng magunahan pa nga po tayo eh. So, kung artista yan, sino bang sikat ngayon na artista? Sila Catherine Bernardo. O kaya yung Beanie. Ayan, Beanie. Yung Beanie ngayon yung ngayon. So, dumating yung Beanie, okay? So, pagkakaguluhan yung mga tao. So, what more kung ang ating Panginoong Jesus ang dumalaw dito at posibleng magpakita ng kanyang mga miracles sa atin. So dumog yan. Unahan pa siguro tayo. So, to their apparent dismay, Jesus did not come for them. Jesus did not come for them. At kanino siya pumunta? Sabi sa verse 5, Jesus did not come for them, but for, narinig niyo ba kung sino yung kaninang karakter? Si Zacchaeus. Yan. Mamaya kikilalanin natin si Zacchaeus. Yan. So, the crowd's reaction doon sa pinakita ng ating Panginoon, ano yung naging reaction ng crowd noong pinuntahan ni Jesus si Zacchaeus? Ha? Si Zacchaeus? Si Zacchaeus? Siguro, pupunta ka sa bahay ng taong ito, ang sabi ba, ang liit niyan eh. Siguro sa mga panahon natin, di ba, may term tayo na, pandak yan eh. So, di ba, kilala si Zacchaeus as a small person. Yan. Si Zacchaeus, na ang liit ng tao niyan eh. So, yan ba ang dahilan kung bakit siya, parang tataka yung mga tao na dismay sila. So this is not what the word or this verse said. Ang sabi sa verse 7, all the people saw this and began to mutter. Yung parang, ano yun? Parang nag-usap sila ba? Parang nag-grumble sila. And he has gone, sabi dito, he has gone to be the guest of a sinner. Of a sinner.
So bakit sinner? Bakit naging sinner si Zacchaeus? So let me give you a background. So si Zacchaeus po kasi ay isang tax collector. No? Siya po ay nangongolekta ng mga buwis and are considered sinners. Bakit? Because not only they were corrupt, no, but they are also parang kasi under the Roman government, isa siya sa mga naging chief tax collectors that time. And siya ay naglilingkod under the Roman government. And alam naman natin yung Roman government that time is very parang unpatriotic or walang pag-ibig talaga dun sa bayan na yun. And however, yung disapproval no ng mga taong ito na they think they look good, pero yung disapproval nila, yung action nila ay nagpakita no ng kung sino talaga sila. Kung sino talaga yung mga crowd na to. Yung kanilang proud and haughty righteous state. Eto sinner na to, pupuntahan mo Jesus? Kami, bakit hindi kami? Kami yung, diba? Kami nandito rin. Bakit mo pipiliin tong taong ito? Ito yung naglilingkod sa Roman government. Ito yung corrupt. Ito yung nagpapahirap sa amin. Tapos siya pa yung pupuntahan mo. Okay. So, ganun na lamang ang yung rage nila, yung sa crowd na to. Okay, so, tingnan natin ngayon yung sino ba? Okay, si Zacchaeus. Sabi dito, who among us will Jesus seek and serve? Not those who like the crowd, see themselves as looking good, pero sino? But those who, like Zacchaeus, see themselves as lost. Yan. Kita natin yung contrast na kinompare yung crowd na they look good about themselves versus dito kay Zacchaeus na he see himself as a lost person. As a lost person. So let's take a look kung sino ba si Zacchaeus. So sabi dito sa Luke 19, 1-4, yan. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. Yan. And he was a chief tax collector. Notice hindi lang siya tax collector lang. He is the chief tax collector. And hindi siya, yung pamumuhay niya hindi normal. He was wealthy po. Mayaman po si Zacchaeus. And he wanted to see who Jesus was. So yung reputation ni Zacchaeus, no, na isang chief tax collector, sa iba, isa siyang, pag sinabi mong tax collector, isang traitor, and isang corrupt. Sabi ko kanina, nagsoserve sa Roman government. No? Pag sinabi natin, dun sa time nila, pag kilala mo si Zacchaeus, isang traitor at isang corrupt na tao. But he was commended for having the guts, no, to mingle with other people. So minsan, di ba, kapag meron tayong ginagawang mali or alam natin na yung tao ang tingin sa atin corrupt or tingin sa atin traitor or parang hindi maganda yung tingin sa atin ng ibang tao. Ano yung nagiging initial na reaction natin? Di ba, syempre, parang ayaw nating makihulubil sa mga yan or nahihiya tayo or parang dito lang ako, parang baka kung ano pong marinig ko sa mga taong yan. Pero itong si Zacchaeus, he was there. He was there with the people and patuloy pa rin niyang ginagawa kung ano yung dapat niyang gawin. And may kilala ba kayong ganito na, di ba, yung may masamang image, pero imbis na mahiya, no?
nandun pa rin siya, nakikihalubilo sa mga tao. And there is a risk no, sa doon mismo kay Zacchaeus, doon sa kalagayan niya because andun yung panginsulto ng mga tao. Nandun yung pagre-ridicule ng mga tao sa kanya. Imagine, di ba, nung siya yung nilapitan ng ating Panginoon, ano yung initial na reaction ng mga tao? Itong taong to, bakit siya yung pinuntahan nating Panginoon? Siya yung gustong kausapin ng ating Panginoon. No? So, nagbubulungan yung mga tao and nagiging parang center of usap-usapan ngayon si Zacchaeus. Pero para kay Zacchaeus, yung mga pang-insulto na yon, pasok dito and labas lang sa kabila. So sabi dito, but being a short man, he could not because of the crowd. So sino yung naka-experience dito na maraming dumog yung tao tapos ikaw may gusto kang makita? So hindi mo makita kasi si Zacchaeus nga po ay isang maliit na tao and wala namang sinabi kung ano yung height niya, no, to be safe sa walang sinabi sa Bible kung ano yung height ni Zacchaeus. Pero sa mga panahon natin ngayon, 'di ba, yung pag sinabi nating medyo maliit na mga nasa 4'11", mga ganyan. So we are taking a look na si Zacchaeus, yung physical attribute niya ay isang short na man. And dahil dun sa kanyang height na hindi niya makita si Jesus, anong ginawa niya? Okay? So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. So nakita niya na si Jesus papunta dun sa puno ng sycamore. Nag-search ako kung ano bang itsura ng sycamore fig tree or ng fig tree. So para siyang puno na maraming malalaking sanga, okay, na pwede talagang akyatin ng tao. So matalino rin si Zacchaeus na imbis na uwi na nga ako, ayoko na nga dito, hindi ko na makita, ang daming tao eh. So, nandun yung kanyang longingness to see talaga ang ating Panginoong Jesus. So, inakyat na yun. No? So, he really made his way to see Jesus. So, pag gusto talaga, maraming paraan. So, pag ayaw naman natin, maraming dahilan. Yan. So grabe ang effort na binigay ni Zacchaeus, no? Biro mo action ng puno, kung mahulog siya doon. No? Mahulog. So edi na-deads pa siya. Pero hindi niya inisip yon, gusto lang niyang makita ang ating Panginoon. So sana ganoon din tayo, no, na we make every effort para hindi ko sinasabi na umakyat din tayo ng puno, ano. So hindi ko po hindi ko po nire-recommend na umakyat tayo ng ano bang puno tayo meron para lang makitang mamaya, no? So hindi tinuro ni na si Zacchaeus nga umakyat ang puno eh. Dapat. So hindi ganoon po. So let's make every effort na let's seek God. So minsan hindi naman na tayo kailangang umakyat ang puno eh. Andiyan lang yung, di ba? Meron na tayo diyang daanan na maayos, pupunta lang tayo dito sa church. No? And hindi na tayo kailangang maglakbay pa, no, ng malayo para lang makita si Jesus. So I am commending, no, yung mga tagapangarap din na minsan mataas yung ilog, pero, di ba? They are making an effort talaga na tumawid sa ilog na yan. Mahirap po kaya yun yung baka madulas ka doon. Pero they are making every effort para pumunta dito sa simbahang ito. And talagang kung gusto talaga may paraan. And kung hindi ka man makarating dito sa church na to, makapakinig dito sa live dito sa church, meron naman tayong Zoom. Yan. So, pag gusto talaga natin makinig ng word ni God,
may paraan talaga. So, yung mga nanonood dyan sa Zoom, yan. Or hindi para tayo naka-Zoom na sa Facebook Live. Yan. So, thank you po at nakikisama po kayo sa amin. And lastly, he was no hypocrite to deny kung ano ba talaga yung estado ng buhay niya. So, inaamin ni Zacchaeus na yung kanyang kalagayan hindi masyadong maganda. So, makita natin mamaya yung sinabi niya sa mga susunod na mga verses. Okay. And ituloy natin sa verse 5 to 6. Yan. So, di ba, umakyat na si Zacchaeus dun sa sycamore fig tree. So, when Jesus reached that spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, came down immediately. I must stay at your house today. Wow. So, minsan, ma-imagine natin na baka yung ginawa ng ating Panginoon, pwedeng maging iba eh. So, pwede niya sabihin, tumingin lang siya dun sa tree and sabihin niya, Zacchaeus, bumaba ka nga dito. Dali! Makasalanan ka eh. Baba ka dito, paparusahan kita. Hindi eh. Iba yung naging approach ni Jesus. Ano sabi niya? I must stay at your house today. I want to stay with you. Ito, ngayong araw na to. So kaya nagulat yung mga tao na akala nila baka kaya pinunta ni Jesus na baka i-rebuke niya o i-condemn ni Jesus sa ginawa niyang, ito makasalanan to eh. Parusahan mo nga to, Jesus. Kidlatan mo. Diba? Pero iba yung naging approach ni Jesus. So all what Jesus did was to show His love and acceptance kay Zacchaeus. Okay? Nakita natin yung pag-ibig ng ating Panginoon and yung pagtanggap niya kay Zacchaeus. So kung ikaw si Zacchaeus that time, no? Tapos nilapitan ka ni Jesus, gusto mo, ikaw yung mga isa sa crowd. Tapos andun ka sa likod, hindi ka masyadong makita. Pero ikaw yung hinanap ng ating Panginoon. Ikaw yung sinabihan niya na, halimbawa, i-reg. No? Halika nga dito. Tara, punta tayo sa bahay mo. Kain tayo ng sangyups. Sangyups sa bahay, okay? Kakain tayo sa bahay mo. Okay. So, anong nararamdaman siguro ni Erecho? Siguro, baka masyak sa una na sa libo-libong mga tao na dumudumog sa kanya, ako pa yung napiling, okay, na i-invite yung ako sa bahay niya. So, syempre, sobrang saya natin na i-welcome natin si Jesus sa bahay natin. So, napakalaking opportunity yun or privilege kay Zacchaeus para magkaroon sila ng parang there is a relationship being made dun sa ginawa ng ating Panginoon. Okay. So, tuwang-tuwa si Zacchaeus, I think that time. And sabi sa verse 8, okay, sa verse 8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord. So imagine natin na sinabi na ng ating Panginoon na, tara Zacchaeus, let me be your guest sa bahay niyo. Sasamahan kita. Pero ito sinabi ni Zacchaeus, but Zacchaeus stood up, okay, and said to the Lord, look Lord, here and now. Okay. I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. So balikan natin yung scenario na maraming mga nagmamatter, nagagrumble ang mga tao that time. So despite sa mga taong ito na nakakagulo or maraming mga tao na parang nagdadabog or sumusumbat,
hindi na-discourage si si Zacchaeus. Di ba minsan pag marami tayong narinig na discouragement, ay nakakaya naman, na lang, hindi na lang ako tutuloy. Sige Lord, okay na ako, nakakaya naman eh. Yung mga Pilipino ganyan, di ba? Parang, parang mahiyain tayo. Pero despite of being yung mga tao na nag-grumble sa paligid niya, Zacchaeus was not discouraged. And ang ginawa niya, he stood up, bumaba siya sa tree na yon, and he stood up. And ito nga po yung sinabi niya. He will give half of the possessions to the poor. So, hindi niya dinidiscount na may possibility nga na meron siyang mga nalokong tao doon sa kanyang pagiging isang tax collector. No? Alam naman niya sa sarili niya na meron siyang ginawang pagkakamali during the course of his job as a chief tax collector. And kasi yung pagiging isang tax collector, how much money he gets depends doon sa mako-collect niya doon sa mga tao. Yung kung ano ibibigay sa kanya ng Rome na nakaperahan, ay nagbabase doon sa mako-collecta niyang tao. Mako-collecta niyang pera doon sa mga tao. So walang real fines or terms kung paano siya mangongolekta. So he can collect more than doon sa dapat, no? So meron talagang nangyayaring corruption. And masasabi mo talaga na siguro kaya naging wealthy siya dahil dito sa pagiging isang tax collector niya. Siya ay kumita, no, dito sa pagiging isang tax collector. And thus, sabi dito, he volunteered. Nag-volunteer siya na, Lord, I give half of my possession to the poor. Yan. So wala naman sinasabi si Jesus sa kanya na, liga nga dito, Zacchaeus. Baka pwede mo namang di ba? Na ibigay yung mga possession mo sa mga mahihirap. Pero nanggaling mismo kay Zacchaeus yung volunteer niya na magbibigay siya ng possession sa poor. Unlike doon sa yung sa rich young man, in contrast, pag-aralan natin kay I think kay Pastor Jerome, yung rich young ruler na kino-consider niya na sumusunod siya sa mga sa law, sa commandment. Tapos nung sinabi sa kanya na i-give up niya, or are you willing to give up your possessions, anong ginawa niya? Siya ay nalungkot. Okay. At umalis. So in contrast, dito kay Zacchaeus, siya mismo yung nag-volunteer na I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated, if I have cheated anybody out of anything, I will pay back not only 1, not 2, 3, but 4 times the amount. Ganun siya ka-confident na kung meron man siyang nadaya. Kasi yung sabi dito, yung if is a conditional or not necessarily na yun yung situation niya. So, na nag-cheat siya sa anybody. Pero kung meron man siyang na parang na-cheat dun sa ginagawa niya, he will pay back 4 times the amount of that. So isipin natin na sa panahon natin ngayon na marami na 'di ba talamak din yung mga corruption, yung mga What if ganito mangyari? Na kung mapatunayan na merong nangyayaring cheat or merong corruption, they will pay back 4 times. Siguro, diba, parang yayaman din yung bansa natin. So nakita natin dito yung humbleness and yung repentant heart ni Zacchaeus. Na, Lord, alam ko, Panginoon, na
na nakapagdaya ako or dito sa ginagawa kong ito. Pero as a form of my repentance, okay, ibibigay ko yung half of my possessions, and kung mapatunayan, I will give 4 times pa dun sa. Okay. So parang merong reimbursement, reimbursement na mangyayari. Pero he was honest, naging honest siya kung ano yung sinful state nung kanyang buhay. And he was willing na gumawa and make something out of it. Makita natin dito na hindi lang si Zacchaeus yung naghahanap, no, sa ating Panginoon. Zacchaeus is not the only one who is seeking Jesus dito sa story na to. But Jesus himself is the one seeking for him, for Zacchaeus. So nakita niyo yung point dito na akala natin si Zacchaeus lang yung nagsisik sa ating Panginoon, na umakit pa siya ng sycamore fig tree. Pero ang Panginoon natin din pala is the one seeking for Zacchaeus. Sa dami ng tao, sinik niya si Zacchaeus. And in verse 9 to 10, sabi dito, Jesus said to him, so after sabihin ni Zacchaeus yon, Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham." And makita niyo dito sa naka-highlight dito, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." So Jesus identified who is the most important sa kanya. Sino yun? Hindi yung crowd. Hindi yung crowd na dinudumog siya. Kasi pwede niyang, alam niyo yun, maging itong dami ng taong ito, yung growing number of his followers, maging defenders niya sa mga Roman authorities and religious leaders na tumutulig sa kanya and gusto siyang patayin. No. He's not thinking na, uy, marami akong followers, mas masaya. The more, the merrier. And maraming magde-defend sa akin. Mas marami akong magiging supporters nito. Mas marami akong magiging followers nito. And kikilalanin nila akong hari. No. Hindi yun yung mission ng ating Panginoon na dumami yung followers niya at itaas siya, itanghal siya at maging hari, no, dun sa kasalukuyang state nila. Hindi yun yung talagang hindi yun yung mission ng ating Panginoon. Okay. The problem with them, yung dun sa crowd na yun, is that they could not consider themselves as what? As lost. So minsan, di ba, parang naranasan ba natin doon na minsan nawawala na tayo? Nawawala na tayo na, hindi ako nawawala. Kabisado ko to eh. So, lumagpas lang ako. Pero, same is true in our lives, na minsan, we are not considering ourselves or we are not recognizing ourselves na we are lost. Hindi ibig sabihin na mukhang tama tayo. Hindi ibig sabihin na we look good sa ibang tao ay tama na tayo sa paningin ng ating Diyos. I repeat, no? Hindi ibig sabihin na mukhang tama tayo sa paningin ng tao ay tama na tayo sa paningin ng Diyos. Sabi, for Jesus, who is the Son of Man himself, has to come to seek and to save which was lost.
Ito yung pinaka-mission statement ng ating Panginoon. Ano yun? To seek and to save what was lost. So, hinanap po niya si Zacchaeus and prove na si Zacchaeus ay isa sa mga tao na nagmamatter sa ating Panginoon. Ang tanong ko po dito, do we matter to Jesus too? Nagmamatter ba tayo sa ating Panginoon? Yes, we matter to Jesus when we consider ourselves as a lost sinner. Sabihin natin, Pastor, matagal na po akong Christian, hindi na po ako nagkakasala. Perfect na po ako sinusunod ko na po lahat. Pero it's not it. Wala sa matagal ka ng Christian, wala ito sa pagbabasa mo ng Bible every day. Nabasa ko na Genesis hanggang Revelation. Or umattend ako parati ng church service or parati ako nasa ministry. Or parati ako nagbibigay sa kapwa ko, wala akong inagrabyado. Okay. Ano na ako mukha na akong I look good. No? Parang nagiging ganun na yung tingin natin sa sarili natin. Pero are we considering ourselves pa rin a lost sinner? Or do we consider ourselves pa rin na nagkakamali tayo? Na kailangan natin someone who can save us. So when we say lost, yung spiritual condition natin nahihiwalay sa ating Panginoon. Na-isolate yung ating spirito doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. And we are going on our way doon sa path na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Okay. Jesus can despise us or i-judge tayo doon sa mga ginagawa nating mga kasalanan. Or pwede nga niya tayong wasakin lahat, kidlatan in instant. Pero yung kanyang mission statement ay hindi para wasakin tayo lahat. Jesus came to seek and save the lost. So, and if ganito yung maging conclusion natin, no, na si Jesus ay yung conclusion natin, yung pamamaraan ni Jesus towards the sinners ay maging mali. Ay baka maiba yung ating baka mabura na tayo sa buong mundong ito. Sabihin natin, ay makasalanan yan. Okay. Drug addict yan lasinggero yan madaldal yan. Marami nang na corrupt yan, na cheat yan. Okay. Hindi kayo bagay dito sa church na to, hindi kayo bagay sa servants of Christ. Mapupunta kayo sa impyerno. Ganun ba? Okay. That's wrong. No? Because all of us have sinned and fall short of the glory of God. No one is righteous. No? Lahat tayo makasalanan sa paningin ng ating Panginoon. So the lost cannot find their way home. Someone needs to go seek and find them. Otherwise, mananatili silang lost. And those who are dead in their trespasses and sins need someone to save them. Because hindi natin kayang isave yung sarili natin. And yun nga ang precisely na ginawa ng ating Panginoon. And He sent His Son, Jesus. He did not came to destroy us, but to deliver us and save us, and restore us, and to bring us back to our relationship with Him. So ito po yung pamamaraan
ng ating Panginoon. Okay. So grabe, no? Grabe ang ating Panginoon na yung pag-seek and serve niya sa atin, na He came for us. Na maisip mo na lang, ganun ako kahalaga sa ating Panginoon. Sana maging Zacchaeus din ako, na ako yung hanapin ng Panginoon. Pero if we want to be, if we want God to seek us, to find us, and to serve us, we need to have that repentant heart. We need to aminin natin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. So, who among us will Jesus seek and serve? Not those who see themselves as looking good, but those who see themselves as lost. So despite of being us sinners, may gusto akong iwan sa inyo na dalawang bagay. There are two things I want you to remember. Number one, ito naririnig na natin to. Jesus loves you as you are right now. Kung ano man yung estado ng buhay mo ngayon, maganda ka man, pogi, or pandak, or maliit, or mayaman, mahirap, Jesus loves you right now without changing any single thing sa buhay natin. Jesus loves us as you are. Tingnan si Zacchaeus. Jesus loves Zacchaeus both physically and theologically. And God loved him as he was at that moment nung tinawag ni Jesus si Zacchaeus. Hindi naman naging parang nung una ay, sige, ano ka muna, magpamigay ka muna ng possession mo. Ibigay mo muna sa kanila yung mga nararapat sa kanila. Mag-repent ka muna. Pero bago yon, anong ginawa ni Jesus? Jesus accepted Zacchaeus as he was that time. Mamahalin kita maging sino ka man. Ganon ang ating Panginoon. And number two, Jesus loves us also too much. Mahal tayo ng ating Panginoon ng sobra-sobra na hindi niya tayo kayang iwan. That God desires the best for us. And He even sent the Holy Spirit to continue the work in guiding us, in transforming us, and us being more like Jesus. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan na lahat tayo mapunta sa impyerno or mamatay tayo. Lahat ng sinners, we are all doomed. We are all, yung ating destiny ay mapunta sa kamatayan. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, He came at nagkatawang tao as a Son of Man to seek and save the lost. He came to seek and save the lost. So, as a challenge po, every one of us matters to our God. So, walang kinikilingan ng ating Panginoon. Wala siyang favoritism or naman. Lahat tayo dito nagmamatter sa ating Panginoon. Kung hindi ka man magmatter sa ibang tao, sa pamilya mo or sa barkada mo, sa ating Panginoon, you matter. And however, Jesus came to seek and save those who humbly consider themselves as lost sinners, and not those who think of themselves
as righteous and do not need a Savior. Minsan, isip natin na wala tayong ginagawang masama. Okay? I am righteous, I am perfect, I'm a Christian. Hindi ko na kailangan ng kahit alpo mang magtuturo sa akin. Pero, ang gusto ng ating Panginoon, gusto niya yung maging humble tayo sa ating mga sarili. Na aminin natin na we too needs a Savior, needs Jesus Christ in our lives. And kung hindi mo pa nagagawa yung decision na yon, this is the right time to seek God. And eventually, God will come to you as you are. Lumapit tayo sa ating Panginoon as we are. And God, siya na ang bahala sa buhay natin. All we need is to welcome Him in our lives. Papasukin natin ang ating Panginoon. At ang Diyos ay handa rin tayong i-welcome sa kaharian niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, dahil we matter, Lord, sa inyo. We are important din po pala sa inyo, Panginoon. Na even though we are sinners, Lord, we are doing anything na wala po sa inyong kalooban, Lord, salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Na you came, Panginoon, to seek us, Panginoon, and save us sa kamatayan, Panginoon, na dapat ito yung maranasan po namin, Panginoon. Sa kabila, Lord, ng amin pong mga pasaway, Panginoon, na pag-uugali. Lord God, you are there, Panginoon. You are there, Panginoon. And Panginoon, sa oras na to, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo, na sinasabi po, Panginoon, namin na, Panginoon, ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, in all the things na nasaktan po namin kayo, na hindi po namin sinunod po ang inyo pong kalooban. And we sometimes see ourselves as righteous, Panginoon. We see ourselves as good, or minsan, Panginoon, nakita namin na wala naman po kaming mali, Panginoon. Pero, Lord, inaamin po namin sa aming mga sarili na kami po ay nagkakamali, Panginoon. Kami po ay nagkakasala, Panginoon. And we need, Panginoon, your presence, your saving grace, Panginoon, sa buhay po namin. We'll make that effort, Lord, to seek you, Panginoon. Gusto rin namin pong makita ang inyo pong presensya, ang inyo pong kapangyarihan po sa buhay po namin. Kumilos po kay Lord sa buhay namin. And we surrender, Lord, lahat-lahat, Panginoon. Kung meron po kaming, Panginoon, ng mga kasalanan, Panginoon, na hindi pa namin isinusuko sa inyo, Lord. Lord, this time, we seek for forgiveness. We are very sorry, Panginoon. And salamat, Panginoon, na more than the effort that we are doing, Panginoon, Ikaw, Lord, ang nagbigay, Lord, ng pinaka-effort, Panginoon, upang kami po ay maligtas sa aming mga kasalanan.
Ipinadala niyo po ang inyong pong bugtong na anak na si Jesus. Na hindi po madali, Lord, yung pinagdaanan ninyo. Na pinagdaanan po ng aming Panginoong Jesus. Para lang po, kami po ay maligtas mula po sa aming mga kasalanan. We consider ourselves as lost, Panginoon. And we need you, Panginoon, para makita, Lord, namin ang tunay na daan, ang tunay na katotohanan, at ang tunay na buhay. Walang iba kundi kayo lamang, Panginoon Jesus. Salamat, Lord. Sa iyo naman po namin isinusuko ang aming buhay, ang lahat-lahat po sa amin.